Nobyembre 2015, sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, abala ang mga pasaherong paalis. Sa gitna ng pila, nakatayo si Gemaline Lozano, 35 anyos. Mahigpit na yakap ang anak niyang si Jaira at ang asawang si Nelson, 37 anyos. Sa mga mata ni Gemaline, halata ang kaba at lungkot. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-asang makakapagbigay siya ng mas magandang buhay sa pamilya. Isang kontrata bilang household worker sa Doha, Qatar ang naghihintay sa kanya. Isang oportunidad na inaasahan niyang magiging susi sa mas maayos na kinabukasan nilang mag-anak. Sa gitna ng abalang paliparan, ipinangako niya sa anak na kapag sapat na ang kanyang ipon, uuwi siya at hindi na muling lalayo pa. Sa unang mga buwan sa abroad, naging mabigat ang bawat araw. Maagang gumigising si Gemaline, naglilinis, nagluluto at tinatanggap ang lahat ng utos ng among mahigpit. Madalas siyang mapagalitan dahil hindi siya ganoon kabiyasang magsalita at may mga hindi pa siya nauunawaan sa mga utos ng amo. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Sa gabi, tanging cellphone ang naging pahinga at libangan niya. Sa mga tawag at video call, nakikita niya ang anak at asawang si Nelson. Bukod dito, madalas siyang makipag-usap sa kaibigan niyang si Roda. 34 anyos, ang taong nagmungkahi sa kanya na mag-abroad. Si Roda ang tumulong sa kanya sa pagproseso ng papeles at ito rin ang madalas maghatid ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang mag-ama. Nakatira din si Roda sa parehong barangay. Walang anak, ngunit may asawa ring nakabase sa Kuwait. Madalas niyang sabihin kay Gemaline na maayos ang lahat, na responsableng ama si Nelson sa kanilang anak. At si Jaira ay mas lalo pang nagiging masipag sa pag-aaral. Sa mga sandaling yon, nagiging panatag ang loob ni Gemaline. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pangungulila, ang mga mensaheng iyon mula kay Roda ang nagsisilbing pahinga ng kanyang isip. Walang ideya si Gemaline na habang pinipilit niyang maging mabuting asawa at ina sa malayo, may unti-unting nabubuong lihim sa sarili nilang tahanan. Sa likod ng mga salitang maayos ang lahat, nagsisimula na pala na masira ang tiwalang matagal niyang inalagaan. Ilang buwan pa lamang ang lumipas mula nang umalis si Gemaline papuntang Qatar. Nung umpisa, tila normal ang takbo ng buhay sa Pilipinas. Si Nelson ay abala sa maliit na vulcanizing shop sa tapat ng kanilang bahay. At si Roda naman ay madalas dumadalaw para kumustahin si Jaira. Sa mata ng mga kapitbahay, maganda ang samahan ng dalawa. Wala ni isa ang nagduda na sa bawat pagdalaw ni Roda, may lihim na unti-unting nabubuo. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng pangungumusta. Si Roda ay minsang naghahatid ng pagkain sa bahay ni Nelson. Nagpapakita ng pagiging mabuting kaibigan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging madalas ang pagbisita ni Roda. Minsan ay tanghaling tapat, minsan naman ay gabi na. Sa mga pagkakataong yun, nagsusuot siya ng mga damit na hindi akma sa isang babaeng dumadalaw lamang. May ikling shorts, manipis na kamiseta at pabangong mahirap ipagsawalang bahala. Noong umpisa, hindi pinansin ni Nelson ang mga ito. Ngunit sa paulit-ulit na paglapit at mga pahiwatig ni Roda,
unti-unti ring bumigay ang kanyang pagpipigil. Ang huling pagbisita ni Rhoda sa bahay ni Nelson ay nauwi sa tagpong hindi dapat mangyari. At mula noon, nagsimulang magkaroon ng lihim na relasyon ang dalawa. Sa mata ng ibang tao, sila ay magkumpare lamang. Ngunit sa apat na sulok ng bahay ng pamilya Lozano ay may katak silang nagaganap. Habang abala si Gemaline sa Doha, patuloy naman siyang nakikipag-usap kay Rhoda sa pamamagitan ng chat at video calls. Lagi niyang tinatanong ang kalagayan ng kanyang pamilya o kung may hindi magandang ginagawa si Nelson, at si Rhoda naman ang palaging nag-aabot ng kasiguruhan na maayos ang lahat, na mabait si Nelson, na walang dapat ipag-alala. Sa tuwing maririnig yon, nakakahinga si Gemaline ng maluwag. Hindi niya alam na sa mismong oras na iyon, kasama ni Rhoda ang lalaking nangakong magiging tapat sa kanya. Isang hapon ng Oktubre 2017, biglang umuwi ng maaga si Jaira mula sa paaralan. Naiwan daw ang isang proyekto at kailangang kunin ito bago bumalik sa eskwela. Tahimik siyang pumasok sa bahay, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa silid ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang sumilip at lumapit sa maliit na siwang ng pinto. Sa loob, nakita niya si Rhoda at si Nelson sa gitna ng pagkakasala. Nanginginig si Jaira sa nasaksihan, ngunit sa kabila ng takot, nagawa niyang kunan ng maikling video ang mga tagpo kung saan malinaw na makikita ang mukha ng kanyang ama at ng matalik na kaibigan ng kanyang ina na si Rhoda. Paglabas niya ng bahay, mabilis siyang nagkubli sa tagong lugar. Gamit ang social media, nakipag-chat siya sa kanyang ina sa Qatar. Sa pagitan ng kaba at mga luha, ipinadala niya ang video. Sa Doha, halos mabitawan ni Gemaline ang cellphone nang mapanood ang clip. Sa loob ng ilang minuto, tila huminto ang kanyang mundo. Ang lalaking kasama niyang humarap sa altar at ang kaibigang itinuring niyang kapatid, magkasama at pinagsasaluhan ang isa't isa sa iisang kama. Mula ng araw na yon, hindi na siya mapakali. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Sa bawat pagpikit ng mga mata niya, sa kanyang gunita ang mga eksenang nakita niya sa video. Sa puntong yon, unti-unting napuno ng galit at puot ang kanyang puso. Hindi niya ipinarating kay Nelson o kay Rhoda ang nalaman niya. Sa halip, tahimik siyang nag-ipon ng lakas ng loob. Ilang araw ang lumipas. Nag-book siya ng tiket pabalik ng Pilipinas. Walang pasabi o babala. Ang tanging dala niya lang ay galit at ang matinding hangaring mapanagot ang mga nagkasala sa kanya. Pagdating ni Gemaline sa Pilipinas, galing sa matagal na biyahe, direkta siyang nagtungo sa kanilang bahay sa San Pedro, Laguna. Tahimik ang paligid nang marating niya ang gate. Sa pagpasok niya, nadatnyan niya si Jaira sa loob, nakaupo sa mesa at walang kibo. Nang magtama ang kanilang paningin, bumagsak ang luha ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Yakap ng inang nangulila sa mahabang panahon. Hinanap niya ang asawa ngunit wala doon si Nelson. Sa isip niya, iisa lang ang maaaring dahilan ng pagkawala ng asawa niya, dahil malamang ay nasa bahay ito ni Rhoda. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bit-bit ang matinding galit. Lumabas siya at nagtungo sa kabilang kanto kung saan nakatira ang dating kaibigan.
Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa tapat ng bahay, naroon nga si Rhoda. Nakaupo ito sa terrace, suot ang manipis na damit at maikling shorts. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila naniga si Rhoda. Sa di kalayuan, naroon din si Nelson, nakatambay sa tindahan at tila hindi agad namukaan ng asawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gemaline. Agad siyang lumapit at sinunggaban si Rhoda. Sa loob ng ilang segundo, nagulantang ang buong kapitbahay. Nahila ni Gemaline si Rhoda sa buhok. Ipinagsisigawan habang kinakaladkad papunta sa kalsada. Pilit na kumakawala si Rhoda, ngunit mas malakas si Gemaline. Galit na galit, sugatan sa damdamin at puno ng hinanakit. Naglabasan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay pumagitna. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Nelson. Imbes na kumampi sa asawa, siya pa ang sumigaw kay Gemaline na tigilan ang pag-iiskandalo. Sa halip na ipagtanggol ang asawang galing sa ibang bansa, si Rhoda pa ang kanyang pinanigan. Nang mapagtanto ni Gemaline na hindi siya pinili ng asawa, wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Luhaan siyang umuwi. Habang ang paligid ay tahimik at puno ng bulungan. Alam niyang sa mga sumunod na araw, magiging laman siya ng tsismis, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang masakit ay ang katotohanang sa kabila ng matagal na pagkakawalay ay tila wala nang nararamdaman sa kanya si Nelson nang sila ay magkita. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang dalawa sa relasyon na para bang walang nangyari. Si Nelson ay hindi na umuwi sa bahay at si Rhoda ay hayagang ipinagmamalaki ang pagsasama nila. Minsan pang nagtangka si Rhoda sa bahay ni Gemaline na bumisita. Nagpakita ng ngiti na puno ng pang-uuyam. Sinabihan pa siya nitong bumalik na lang sa Qatar dahil siya na raw ang piniling makasama ni Nelson. Doon tuluyang naglaho ang natitirang pasensya ni Gemaline. Doon niya naintindihan na hindi lang ito pagtataksil. Ito ay planong matagal nang binalak ni Rhoda. Ang suhestyon pala nito na mag-abroad siya ay paraan lamang niya para maagaw si Nelson. Sa halip na gumanti sa init ng ulo, pinili ni Gemaline ang ibang paraan. Naghanda siya para sa isang laban at siniguro niyang sa pagkakataong ito, siya ang magwawagi. Kinabukasan, magang gumising si Gemaline. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, malinaw sa isip niya ang dapat gawin. Hindi siya babalik sa abroad. Hindi rin siya magpapakain sa galit o makikipagpalitan ng murahan sa kalye. Ang gusto niya ay hustisya sa paraang legal. Dala ang cellphone ni Jaira at kopya ng video, nagtungo siya sa women's desk ng kanilang bayan. Ipinakita niya ang ebidensya at ikinwento ang buong pangyayari. Kung paano siya niloko ng kaibigan at pinagtaksilan ng asawa habang siya ay nagsasakripisyo sa ibang bansa. Mula roon inirefer siya ng mga pulis sa isang abogado ng Public Attorney's Office o PAO na tutulong sa kanya sa pagsasampa ng kaso. Habang sinusuri ng abogado ang video, malinaw ang pahayag. Sapat ito bilang ebidensya ng pakikiapid. Sa tulong ng mga legal na tagapayo, inihanda ni Gemaline ang mga kasong isasampa, concubinage at psychological abuse sa ilalim ng Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children Act. Ilang araw matapos yun, ipinatawag sina Nelson at Rhoda sa barangay hearing. Ngunit hindi sila sumipot. Sa halip, pinadala lamang nila ang mensaheng hindi raw sila natatakot dahil wala namang patutunguhan ang kaso. Samantala ay pinagbigay alam din ni Gemaline ang nangyari sa asawa ni Rhoda na nagtatrabaho sa Kuwait.
Sa pag-uusap sa Messenger, ipinadala niya ang video bilang patunay. Sa loob lamang ng ilang araw, umuwi rin sa bansa ang asawa ni Rhoda. Hindi niya ito hinarap. Ngunit nagpunta siya sa istasyon ng pulis at sumama sa paghahain ng reklamo laban sa dalawa. Kinasuhan din si Rhoda ng kanyang mister ng adultery, dala ng ebidensyang gamit ni Gemaline sa pagkakaso kay Nelson. Habang abala sa pagbuo ng kaso, nanatiling kalmado si Gemaline. Habang ang barangay at mga kapitbahay ay nagkakagulo sa balita, siya ay abala sa mga papeles na unti-unting nagpapatibay sa kanilang reklamo sa magkalaguyo. Sa harap ng piskal, malinaw ang kanyang mga salita. Hindi siya humihingi ng awa o ng pagkakataong bumalik ang kanyang asawa. Ang gusto niya ay panagutan ng dalawa ang ginawa nila. Hindi lang para sa kanya, kundi para din sa kanilang anak na si Jaira, na sa murang edad ay nasaksihan na ang pagkasira ng isang pamilya dahil sa kataksilan. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang paglilitis sa kaso laban kina Nelson Lozano at Rhoda Alvarez. Ang bulwagan ng korte ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Sa unang araw ng pagdinig, ipinresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya. Ang video na kuha ni Jaira at ang mga salaysay mula sa mga saksi, gayon din ang affidavit mismo ni Gemaline at ng asawa ni Rhoda. Nang ipalabas sa korte ang video, walang nakapagsalita. Ang dating tagpo ng pagtataksil ay ngayon naging sandata ng katotohanan. Si Nelson ay nakatungo at si Rhoda ay halos hindi makatingin. Ang kanilang mga abogado ay pilit na naghanap ng dahilan upang questionin ang ebidensya, ngunit malinaw ang lahat at mahirap pasubalian ang laman ng video. Matapos ang halos 6 na buwang paglilitis, inilabas ng korte ang hatol. Sa desisyong binasa ng huwes, napatunayang may sapat na ebidensya laban kina Nelson at Rhoda sa mga kasong adultery, concubinage at violation of RA 9262 o Violence Against Women and Children Act. Pinatawan ng dalawa ng hindi bababa sa tig 15 taon na pagkakakulong at pinagbabayad ng moral damages na tig 200,000 pesos. Para kay Gemaline at sa anak niyang si Jaira, ayon sa hukuman, ang ginawa ng dalawa ay hindi lamang simpleng pagtataksil, kundi isang malinaw na paglabag sa dangal at karapatan ng isang ina at asawa na nagbuwis ng sarili sa ibang bansa para sa kinabukasan ng pamilya. Habang binabasa ang hatol, walang salitang lumabas kay Nelson. Si Rhoda ay tahimik lang na umiiyak habang unti-unting isinusuot sa kanila ang posas. Sa bawat kalansing ng bakal, tila bumabalik kay Gemaline ang mga gabing puno ng luha, pangungulila at paghihirap. Ngunit ngayong nakikita niya ang hustisya, tila nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng desisyon, tuluyang nakulong ang dalawa. Hindi na rin bumalik sa Qatar si Gemaline. Sa tulong ng mga kapatid at ng ilang kaibigan, nakapagsimula siya ng maliit na negosyo ng karinderya sa tapat ng kanilang bahay. Unti-unting bumalik ang sigla ng tahanan. Si Jaira ay nagpatuloy sa pag-aaral at lalo pang napalapit sa kanyang ina matapos ng insidente. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw kay Gemaline ang aral mula sa kanyang mga naging karanasan sa nakaraan. Maaaring nawasak ng kataksilan ang kanyang pamilya, ngunit hindi nito kailanman kayang wasakin ang dignidad ng isang taong marunong lumaban ng tama. Ngayon ay hindi kailangang magtiis ni Gemaline sa ibang bansa habang niloloko ng mga taong malapit sa kanya. Ngayon ay kasama niya ang kanyang anak, samantalang ang mga taksil ay nasa likod ng rehas,
pinagbabayaran ang kanilang mga pagkakasala.